Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang National Food Authority o NFA. Dahil atin pong aalamin ang mga hakbang sa pagpapatupad po ng isang mas pinabilis at mas epesyente po na rice auction system. At kaugnay po nito ay makakasama na po natin si NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Admin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, magandang tanghali, Steph, no? At magandang tanghali din sa ating mga kababayang sumusubaybay. Maraming salamat po, Admin, sa pagsama niyo po dito sa programa. Although isa pong holiday today. Happy Chinese New Year po sa inyo, Admin. Opo. Opo, sa kasalukuyan po, no, nagbukas na ang bidding para sa ikatlong auction po, no, ng nasa 750,000 na sako po ng good quality aging rice. Ano po ang pangunahing layunin ng naturang auction? Well, unang-una, no, yung ating unang layunin, syempre ay maibenta natin yung aging rice bago ito maging unfit for human consumption. So para hindi masayang, that's one, no? Pangalawa, para lumuwag din ng ating mga bodega dahil alam naman natin next month ay anihan na, no? Ngayon may umaani na pero konti pa lang. Pangatlo, batid din natin na medyo tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Makakatulong din ito, yung volume na ito, para makatemper ng presyo ng bigas na nasa merkado ngayon. So, marami ang magandang idudulot nitong auction na ito. Isa po, no, dun sa mga isinusulong po ay itong pagbaba ng minimum volume requirement mula 5,000 bags hanggang 3,000 bags na po, no. Paano po ba makatutulong itong isinusulong na pagbaba na ito para mas maraming traders pa po, no, ang makasali sa auction? Yeah, tama. Sinusulong natin, pinapa-approve natin sa NFA Council na baguhin ng kaunti yung ating guidelines kung saan maibababa natin yung minimum na volume to 3,000. Una, ang purpose nito ay makasali yung ibang mga kooperatiba na dumulog sa atin na admin, sabi nila hindi namin kaya yung 5,000. Baka pwedeng ibaba pa ito. Meron din lumapit sa atin ng mga retailers na para makasali sa bidding, baka daw pwedeng ibaba ito. That's why, yan ang ating sinusulong ngayon. Kapag na-approve yan, mas maraming maliliit ang makakasali. At admin, no, pinag-aaralan din po pala ang paglipat mula national patungong regional auction. Ano po ba ang magiging epekto nito sa bilis at efficiency po ng proseso? Well, sa tingin namin, mas bibilis, no, ang proseso kasi sa ngayon,
ang bid nila papunta ng region, then region to national. Ngayon, kung ibinabana natin yan sa mga regional offices, hanggang doon na lang, no? And they can, kumbaga, schedule kapag meron ng aging without passing through us dire-diretso. Kasi sa ngayon, ang sistema national, kinokolate namin, ilan ang mga aging nyo dyan, region 1, 2, 3, hanggang BARM. Ganon, So, it takes some time din. Pag naibaba niyan sa region, doon na, aalamin na lang nila yung volume ng region nila, and then pwede na nilang umpisahan yung proseso ng auction. At currently po, admin, umaabot ng mahigit 1 buwan ng isang bidding cycle. Kapag naipatupad po itong mga adjustments po sa ating rice auction system, ano po ang magiging target timeline po ng NFA? Actually, set ganito, sa taya namin, hindi lang 1 month. Parang on the average, mga 1.5 buwan, Eto, mukhang sobra pa ng 1.5 buwan, yun yung inaasahan natin pag ibinaba ito sa region, hoping yung one month cycle lang, meaning every month makakapag-auction ang ating mga region. At paano naman po makatutulong para po sa mga hindi nakakaalam ang paglabas ng aging rice stocks sa pagtugon sa bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan? Again, yung 750,000, to be exact, 754,000 bags na ito, sizable na yan, kapag yan ay naging available sa merkado at sa murang halaga na binebenta ng mga retailers, tingin ko medyo mas maganda ito sa consumer dahil meron silang option bumili ng mas murang bigas. At hindi katulad ngayon, ako sa mismo monitoring ko, meron ng 60 kasi sa ibang mga lugar, 60 pesos ang local and imported. So, kung yan, kunwari, nabili nila 25 pesos, siguro kung tumubo man sila ng 15 pesos o 30 hanggang 40 pesos, 40 pesos, difference of 20, napakalaking bagay nito para sa ating mga mamimili. Meron naman po bang assurance ang ating NFA na ang mga inilalabas na aging stocks ay ligtas at akma pa rin para sa pagkonsumo ng publiko, para lang po sa mga hindi nakakaalam? Well, tama ka, Steph. Actually, meron kaming monthly testing ng mga yan, tinetest sa laboratorio, niluluto, inaamoy, at lahat itong ating mga i-auction na aging stocks. Lahat ito pumasa sa parameters o yung panukat natin na para sabihin ito ay fit for human consumption. Kaya wala pong dapat alalahanin ng ating mga kababayan na kung sakasakaling ang mga nag-bid sa amin, ang nakabili ay ibinenta nila sa merkado, kung tama rin lang yung pagkaka-handle ng ating mga nakabili, yung mga trader na nakabili, wala po tayong dapat alalahanin. Ang iba po dyan, ang makakabili niyan, ibang mga nagbibid, mga rice mill po. So I am assuming kung rice mill po ang makabili niyan, i-reprocess niya po yan. Papaputiin niya pa, ipapolish niya. So it will be different pagdating sa merkado. At kapag naubos naman po itong aging stocks na ito, paano naman po makikinabang ang mga lokal na magsasaka lalo na ngayong harvest season? Ako, magandang napakalaking pakinabang dahil sa ngayon alam naman natin nung nakaraang taon din nagka-problema tayo sa espasyo sa ating mga warehouses, kung mailabas yan 754,000 bags, malaking espasyo, luluwag po yan ang ating mga bodega. So ibig sabihin kung 750,000 bags lumabas, times 2 mo yan, 1.5 million bags, ang ating mabibili sa ating mga magsasaka. Times 2 mo yan Pag bigas, times 2 mo, yun ang may papalit na palay sa ating mga bodega. At ito pong buying price ng NFA sa malinis at tuyong palay ay nasa 22 pesos hanggang 25 pesos kada kilo po pala. May plano po ba itong i-adjust upang mas masuportahan po ang ating mga farmers?
Sa ngayon, to be very accurate, ang fresh ang clean and dry ay 21 pesos kada kilo. Ang fresh naman ay 17, no? Sa ngayon, sa taas ng presyo ng mga trader, hindi tayo masyadong kumukumpetensya. Inahayaan lang muna natin sila so that we will not disrupt the natural trade, no? Pero pagdating ng kasagsagan ng anihan, meaning peak season ng harvest, peak harvest, doon, medyo mag-a-adjust tayo ng presyo para naman makinabang ang ating mga magsasaka. Pwedeng itaas natin gawin 22, 23, actually, to as high as 30 kung kinakailangan. Pero ayaw naman natin gawin yun kasi pag masyado namang mataas, medyo baka maapektuhan din yung retail price ng bigas. So, sa ngayon, okay po ang presyo ng mga traders, hindi po tayo kailangan mag-adjust. At eto naman po, no, admin, kailan po ba inaasahang maaprubahan ng NFA Council ang mga panukalang pagbabago dito nga po sa rice auction system? Well, nag-schedule na kami ng NFA Council meeting. Kapag yun ay natuloy, inaasahan namin na ma-approve ito. So, that will be within the month. Sana nga magkaroon kami ng quorum. Minsan yun ang problema. Busy rin ang ating mga miyembro ng NFA Council. But we're trying our best na magkaroon ng quorum para at least ma-approve na ito. And with that po, no, bago po tayo magtapos, ay gusto po namin kunin, naputol ang ating communication. Hihingin sana natin ang final message po, no, ni Admin Lacson para po sa ating publiko in regards po dito sa mga pagbabago. Ayun, admin, naputol tayo. Naputol. Yes po. Pero final message na lamang po sa ating publiko regarding po dito sa rice auction system. Go ahead po. Okay, ang National Food Authority po, ang inyong NFA ay may sapat na buffer stock sa ngayon. Ang buffer stock natin ngayon ay nasa 11 days, kayang pakainin ng buong Pilipinas. So wala po tayong dapat alalahanin kung dumating man ang kalamidad. Dito naman po sa presyo ng bigas na nararanasan natin, ito po yung mga temporary lamang, no? Tingin natin, bababa din po yan at padating na po ang peak harvest. Kaya wag po tayo mag-alala, these are just temporary situations. And with that po, admin, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa Ang Pilipinas ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Walang anuman po at magandang hapon po sa inyo lahat. At ating nakasama dito sa programa si National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pamahalaan handang makipagtulungan sa Interpol sakaling maglabas na at isilbi ang warrant of arrest laban sa mga opisyal na pinangalanang kasabwat sa war on drugs ng Duterte administration. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Handa ang pamahalaan na makipagtulungan muli sa International Criminal Police Organization sakaling lumapit ito sa Pilipinas sa oras na maglabas na ng warrant of arrest ng International Criminal Court at isilbi ito laban sa mga dati at nasalukuyang opisyal ng pamahalaan na pinangalanan bilang kasabwat sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Kung matatandaan, kabilang sa mga pinangalanan bilang co-perpetrators sina Senator Roland De La Rosa at Senator Bongo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi malabong makipagtulungan muli ang gobyerno sa Interpol sa oras na dumulog ang Interpol sa Pilipinas. Nagawa na rin kasi anya ito dati, dahilan kung bakit naipadala sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, binigyan din ng Malacanang na wala pa ring jurisdiksyon ng ICC sa bansa, lalo't hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Una na ring sinabi ng opisyal na hindi makikialam ang pamahalaan sa development na ito mula sa ICC at mas gugustuhin anya ng gobyerno na dumaan sa tamang proseso at maging naayon sa batas ang pagtalakay ng korte sa mga kasong ito. Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso.
Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, aminado si Senadora Risa Hontiveros na isang masakit na proseso para sa Senado ang pagtukoy ng International Criminal Court o ICC kina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa bilang co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit kinakailangan pa rin harapin ng Senado bilang institusyon ang nasabing usapin. Kaugnay nito, nanindigan si Senadora Hontiveros na hindi maaaring magsagawa ng pag-aresto habang nasa sesyon ang Senado. Nakatakdang talakayin ng Senado ngayong Miyerkules, Pebrero 18 ang mga posible nitong hakbang sakaling may inisyu ng arrest warrant laban kina Go at De La Rosa. Mahirap, even masakit na proseso para sa Senate. Pero kailangan naming harapin as an institution at the proper time. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Si Senadora Risa Hontiveros. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, wala pang napag-uusapan ang Malacanang patungkol sa panukalang charter change. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, saka lamang ito ikokonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kapag naipresenta na sa kanya ang nilalaman ng panukala. Tumanggi ring magkomento ang Malacanang kung susuportahan ng Pangulo ang panukala sakaling magkaroon ng plebisito. Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung anuman po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila malamang kung ano po ang nilalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga napag-uusapan tungkol dyan. Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, iginiit ng Malacanang na dapat magkaroon ng public consultations sa planong pagpapatupad ng trimester system sa nalalapit na school year 2026 to 2027. Sa ilalim ng trimester system, hahatiin sa 201 school days hahatiin ang 201 school days sa 3 termino sa halip na 4 na quarters tulad ng dati. Ang bawat termino ay may tuloy-tuloy na lessons at task para sa mga estudyante na mas pinagplanuhan at nakaayos. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, mas mainam kung mapag-aralan muna ang nasabing panukala bago ipatupad. Nandun pa lang po sa stage ng pagpapropose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dapat ipagpatuloy ng Pilipinas at China ang healthy dialogue sa gitna ng nagpapatuloy na bangayan hinggil sa West Philippine Sea o WPS. Tugon nito ng Malacanang makaraang magbabala ang Chinese Embassy na ang pagtindi ng mga politikal na pahayag laban kay Ambassador Jing Quan, pati na ang panawagan na palitan siya ay maaaring maglagay sa panganib ng milyon-milyong trabaho ng mga Pilipino. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, dapat magsikap ang dalawang bansa para matiyak ang mutual respect. Ang pag-escalate ng tensyon sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang pagsaalang-alang
sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, personal na dumalo sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila, si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Ngunit imbes na maanghang na mensahe, pagbati ng kapayapaan ang namutawi sa bibig ng Chinese Ambassador. Ayon kay Quan, maituturing ng matagal na magkaibigan ang Pilipinas at China dahil bukod sa pagiging magkapitbahay nito ay libong taon na rin ang relasyon ng dalawang bansa. Kaya naman hiling ng Chinese Ambassador ang diplomatiko at mapayapang pag-uusap ng dalawang bansa kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. For thousands of years, we're close neighbors and friends. As the Chinese often say, close neighbors are better than distant relatives. So over the past decade, China has consistently been the Philippines' largest trading partner and the largest source of imports. Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga nasa industriya ng precast paneling na inaasahang magpapabilis sa usad ng pabahay ng pamahalaan na ispang madagdagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon pa ng karagdagang mga planta na nasa linya ng precast paneling na isang modernong pamamaraan para sa mas mabilis na konstruksyon ng bahay. Sa harap na rin ito ng target na mapabilis ang produksyon at mapalawak pang lalo ang saklaw ng Expanded 4PH program. Ay sa Pangulo, kanilang gagawin ang lahat para hindi lamang ang planta ng Megawatt sa Taytay Rizal ang magsilbing source ng precast panel na magpapabilis sa programang pabahay ng kanyang administrasyon. Bukod sa mapabilis ang konstruksyon, target kasi anya ng Pangulo na maparami din ang maibibigay na tahanan para sa mga Pilipino. Nabatid na sa pamamagitan ng modernong pamamaraan ng pagtatayo ng tahanan gaya ng precast construction na gagawin ng Megawatt ay aabot sa 7,000 bahay ang kayang maipatayo sa susunod na 2 taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, formal ng isasalang sa General Court Martial si Colonel Odi Mongao matapos makitaan ng sapat na basehan ang mga ulat na binawi nito ang kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinumpirma ni Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete na haharapin ni Mongao ang kasong paglabag sa Article 63 o ang disrespect toward the President, Vice President, National Assembly under the Articles of War. Ayon kay Navarrete, natapos na ang investigasyon sa Training Command at binubuo na ang lupon para sa paglilitis. Dagdag pa ng General, malinaw na ang naging hakbang ni Mongao ay kawalan ng pagrespeto sa Articles of War. Tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and is already here for GCM, for General Court Martial. May nagmi-meeting pa yung composition. Meron akong pinirman sa composition and it will be malapit na. It is, siyempre, Article of War yun, 63. Disrespect
Si Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling tiniyak ng Philippine Army ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa kabila ng ilang ulit na pagkakaantala ng makasaysayang parliamentary elections sa rehiyon. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete na sa katunayan, dinagdagan pa nila ang puwersa militar sa naturang rehiyon bilang augmentation force na tutulong sa Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga itinalaga ay ang mga tropa mula sa 1st, 6th at 11th Infantry Division na siyang mangalaga sa seguridad ng mga itatalagang polling center doon. Forces there have been doing coordination and strengthening our collaboration with PNP on securing and doing the election process. Si Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Resident Ombudsman sa mga ahensya ng gobyerno ibabalik. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ibabalik ng Office of the Ombudsman ang lahat ng resident ombudsman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kasunod ng kanilang kinomisyong survey sa Octa Research Group kung saan lumabas na 73% ng mga Pilipino ang nagsabing panunuhol ang pinakakaraniwang anyo ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Clavano, bahagi ito ng reforma ng ahensya para maayos ang sistema sa mga tanggapan ng pamahalaan, mapanatili ang profesionalismo at mabawasan ng red tape at anumang irregularidad. Sa ngayon, isinasapinal na ang lista ng mga ahensya muling lalagyan ng resident ombudsman pero kabilang narito ang DPWH, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Dagdag pa ng ombudsman, palalakasin din ito ang koordinasyon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at DILG para sa mas mabilis at accessible na serbisyo sa publiko. Magpapakomisyon din ayon sila ng karagdagan pang mga survey para magsilbing baseline sa mga reformang ipatutupad at patukoy kung aling mga hakbang ang may pinakamalaking epekto laban sa korupsyon. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maghihigpit ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa requirements bago ipatupad ang mga project proposal ng gobyerno gaya na lamang ng flood control project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, layon nitong matiyak na hindi na mauulit ang nakasanayan noon kung saan may ilang proyekto ang hindi natapos o napabayaan lamang. Aniya, bago umusad ang bagong project proposals ay kinakailangan munang tutukan ang maintenance at pagtatapos ng ongoing projects. Kung merong mang bago, magiging very strict kami sa mga requirements niyan. Wala akong papayagang pumasok na project, whether flood control, bridge, road, na walang tamang plano at walang approval sa Regional Development Council. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Public Works and Highways o DPWH target ang 24/7 repair sa EDSA ngayong Semana Santa. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
Planong humingi ng pahintulot ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Metro Manila Development Authority o MMDA na magsagawa ng maghapon at magdamagang repair work sa kahabaan ng EDSA sa darating na Holy Week. Ayon kay Dizon, layo nito na mas mapabilis pa ang takbo ng repair sa EDSA. Kasalukuyan kasi ay maganda na rin naman ang itinatakbo ng kasalukuyang pagsaayos ng nabanggit na kalsada. Sa kasalukuyan, ayon kay Dizon ay inaasahang matatapos na ang repair sa EDSA sa buwan ng Mayo. Ito ay para doon sa mga daraanan ng mga sakyan, habang June o July naman ang target para naman sa mga daraanan ng tao. Dagdag pa ni Dizon, sa oras na matapos ang kasalukuyang repair sa EDSA ay nais niyang palawakin pa ito sa ibang bahagi ng nasabing kalsada. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpahayag ng buong suporta si Bulacan Vice Governor Alex Castro sa pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng isinagawang public consultation sa Marilao, Bulacan. Ibinahagi ni Castro na sila mismo sa kanilang pamilya ay mayroong usapan na isang miyembro lamang ng kanilang pamilya ang tatakbo sa posisyon at wala nang iba pa ang pwedeng sumabay. Ayon pa kay Vice Governor Castro, kung nanaisin nila ay maaari naman silang magsabay-sabay sa termino lalo't kilala at maimpluwensya ang kanilang pangalan, ngunit hindi nila ito ginawa dahil taliwas ito sa kanilang pinaniniwalaan. Hamon pa ni Vice Governor Castro sa mga kapwa politiko na umpisahan na ang pagbabago sa kanilang mga sarili. Gusto mo ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Kami pong pamilya, isa lang dapat ang nakaupo. Isa lang. Wala dapat na iba pang mauupo. Dahil yun nga po yung nilalabanan natin, tapos tayo rin ang gagaya sa sistema. Nagpakain lang din tayo sa sistema. Kung gusto natin ng pagbabago, tayo mga politiko, simulan natin sa sarili natin. Bulacan Vice Governor Alex Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Ecoways Coalition nagbabala sa publiko ukol sa Lucky Charm bracelets na ibinebenta ngayong Chinese New Year na nagtataglay ng nakalalasong kriminal o chemical na cadmium. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Nagbabala ang Ecoways Coalition sa publiko na mag-iingat sa pagbili ng mga Lucky Charm bracelets ngayong Chinese New Year, lalo na sa mga pamilihan sa Binondo, Quiapo at Santa Cruz, Manila. Ayon sa grupo, habang dumarami ang bumibili ng tikoy at iba pang pampaswerte sa pagsulubong sa Year of the Fire Horse, may ilang mga Lucky Charm bracelets umano na maaaring may taglay ng nakalalasong chemical o heavy metal na cadmium. Bumili ang Ecoways Coalition ng 22 bracelets na nagkakahalaga mula 35 hanggang 150 pesos at sinuri ang mga ito gamit ang X-ray fluorescence analyzer. Sa 22 na sinuri, 9 na bracelets ay may mataas na antas ng cadmium at mampas sa 100 parts per million. Ang itinakdang cadmium limitation ng European Union para sa mga alahas. Sa mga ito, 7 bracelets pa ang umabot sa higit 100,000 ppm. Ayon sa World Health Organization, ang cadmium ay maaaring makasira sa kidney, buto at baga at maaari ring magdulot ng cancer. Nananawagan ng Ecoways Coalition ng mas mahigpit na regulasyon at mandatory labeling para sa mga alahas upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient,
o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Itatayong warehouse at drying facility mas makatutulong sa mga magsasaka na hirap sa pagbilad ng aning palay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Mga pasingkedan ti Department of Agriculture nga iti masangwanan kit at danton ti makatulong kadagiti manlalon nga agpamaga kadagiti apit da nga irik iti Ilocos Norte. Dahiti tinbatad ni Regional Director Fidel Libao iti Department of Agriculture Regional Field Office 1 kalpasan ti naisayangkat a groundbreaking ceremony ti NFA Modernized Warehouse nga addan iti mechanized dryers iti NFA Dingras Ilocos Norte. Segon kini Libao, addan tinangato a sufficiency iti irik iti Region 1 no sa dinno nga umabot iti 287 metric tons rason a kasapulan iti nasao a pasilidad. In pasingked pa inilibaw ang nakasagana ti DA Region 1 kadagiti interventions a kasapulan dagiti manalon wenno mangalap kas kadagiti sarusar post-harvest facilities kenda dumapay a kasapulan dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Department of Public Works and Highways o DPWH, target tapusin ang mga pangunahing proyektong infrastruktura sa La Union para sa pagunlad ng Hilagang Luzon. Narito si Albert Kawile para sa balita. Siguraduan ti Department of Public Works and Highways amalpas amin a proyekto anay raman iti 2025 General Appropriations Act kuno GAA anay rugingam saan pay anay ilipas. Iti interview kini DPWH Secretary Vince Dizon idigid di usapang budget natin roadshow sa Baknotan La Union kinuna na abinilinan dagiti regional directors ken district engineers amang bukil iti listaan dagitoy a proyekto tapno makabirok ti pondo. Karaman kadagitoy dagiti silid pagadalan, ospital, sentro ti salon at ken rangtay nga orayan nagiti komunidad. Impaganat ti sekretaryo asaan kumaama patidog ti panakataktak ken nasken ama kompleto adagos dagitoy para iti pagimbagan ti publiko. Kabayatan na in detalye ti sekretaryo dagiti kang runa na proyekto ti infrastruktura para iti La Union apanggap na amang kisay iti oras ti panagbiyahe mangpalagan iti trapiko ken kalsada ken mangtignay iti aktibidad ti ekonomiya ti entero nga amyanan a Luzon. Karaman ditoy ti Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension, Tinagilian Bagulin Kapangan Road, Tibawang San Fernando Bypass Road, ken Rosario Bypass Road. Naidisenyo dagiti proyekto amang pasaya ti panagbiyahe ken manglukat kadagiti baro agundaway ti ekonomiya para iti La Union ken dagiti kabangibang nga probinsya ti makinamyanan a Luzon. Manipod at Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa AGOO. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar Governor lumahok sa MOA signing sa Malacanang para sa Nationwide Classroom Building Program. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Nakiusahi Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni hapagpirmahan Memorandum of Agreement kon MOA para Nationwide Classroom Building Program nga ginbuhat ha Malacanang Palace ha nakalabay nga simana
Kabubusan ng 82 nga gobernador, tikang nga magkaiba-iba nga probinsya bugos nga nasod, nga nagre-representar hin sobra 90% han mga lalawigan, ang nagpahayagin suporta, ha inisyatiba nga nagtutuyo parig unon, ang partnership han Department of Education, DepEd, nganhan mga lokal nga pamunuan, ha pagtukod hin mga classrooms. Ang programa nga ginsuportara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ngan ginpangunahan ni Education Secretary Sani Angara, inagamit hin whole of government approach, agud mabatuan ang kakulangan ng mga classroom, pinaagihan mas paspas nga konstruksyon, mas klaro nga accountability, ngan mas episyente nga implementasyon. Sumalakan Governor Ivardoni, tuyo hini nga maibanan ang nahibilin nga kakulangan ng mga classroom sa nasod nga na Eastern Samar, ngan gintagan hin borublig nga responsibilidad ang nasyonal nga lokal nga gobyerno hapag pauswag han mga pasilidad para han mga estudyante. Tikang Lidia Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Karapatan ng mga kababaihan at kabataan sa Southern Leyte palalakasin. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Gemma Destriza Narit. Nagpadadyon ang ligod nga suporta ni Mayor Sheffield Tan sa mga programa o inisyatibo sa Local Council Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children, Gender and Development. Isip kabahin sa mas lapad nga kampanya sa pagpaligon sa kaluwasan, pagpanalipod sa katungod o paghatag og gahom sa mga kababayenhan o kabataan dinhi sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. Sumala sa lokal nga paggamhanan, ang maong konseho naglihok aron mapugngan ang human trafficking ug sa tanang programa ug porma sa kapintasan batok sa mga kababayenhan o mga kabataan, pinagi sa mga programa sa pagpahibalo sa komunidad, paghatag og suporta sa mga biktima ug pagpatuman sa mga balaod nga nagpanalipod sa ilang katungod. Gipasiugdahan ni Mayor Sheffield Tan ang kamaynodanon sa panaghiusa sa matag sektor sa katilingban aron mas siguro nga maprotektahan ang labing huyang nga mga miyembro sa komunidad. Ang kaluwasan sa mga kababayenhan o kabataan may usa sa atong prioridad. Sumala pa sa mayor o pinaagi sa pagtinabangay matukod ang mas luwas ug mas inklusibong Sogod, Southern Leyte alang sa tanan. Sumala pa sa mayor. Balita gikan sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon namigay ng dagdag na 67 patient transport vehicles sa mga barangay upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga residente ng lalawigan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Gipang apod-apod sa kagamahan ng probinsyal sa Bukidnon, ang ikalamang batch sa mukabat sa Sintay City kay mga Patient Transport Vehicle o PTV. Kagahapong adlaw, Pebrero 16 ng kasamtangang tuig ngadto sa mga barangay nga wala pa nakadawat sa mga sakyanan sa pagpangunan ni Gobernador Onel Roque sa lawigan sa Bukidnon. Tumong sa maong programa nga mas mapadali ang paghatag og serbisyong medikal ngadto sa mga lupyo sa Bukidnon, pinaagi sa paghatag sa mga sakyanan ug dali silang madala sa balay tambalanan, labi na niadtong anaa sa mga lagyong lugar. Sumala pa ni Gobernador Roque nga panahon sa emerhensya, kinahanglan nga makadawat ang tanan sa saktong pag-atiman tungod kay bililhon ang matagutlo alang sa pagluwas sa kinabuhi. Sugod niadtong 2023, mukabat na sa 367 ka mga PTV ang nahatag sa probinsya kadto sa mga kabarangayan ug ana lamang sa 97 ka mga barangay ang wala pa nakadawat niini. Gidugang ni Governor Roque nga paningkamutan sa ihang administrasyon nga mahatagan sa PTV ang tanang 464 ka mga barangay sa probinsya. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City,
Kokoy Medina, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Zamboanga City Police Office nagsagawa ng pagsasanay hinggil sa administrative disciplinary procedures. Ang detalye, ihatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Nagpahigayon og learning session kabahin sa Administrative Disciplinary Procedures ang Zamboanga City Police Office o CCPO alang sa ilang mga personnel. Mitambong ang mga kapulisan sa Reflective Learning Sessions for Personnel with Administrative Cases Seminar, diin nahimong resource speaker si Police Captain Normaline Belmes, ang City Legal Officer sa CCPO. Iyang gihisgutan ang PNP Administrative Disciplinary Mechanism sa kalihukan nga gipahigayon sa ZCPO Conference Room sa Zamboanga City. Tumong sa maong seminar ang pagpalapad sa kahibalo sa mga personnel kabahin sa administrative procedures ug pagdasig kanila sa pagpadayon sa taas nga level sa professionalismo ug pagsunod sa ethical standards sa pagserbisyo sa publiko. Sumala sa ZCPO, aktibong miapil ang mga partisipante sa diskusyon ug mas nasabtan nila ang hustong pagdumala sa mga administrative cases. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Pupunta naman tayo sa Iligan. Psychosocial support isasagawa para sa mga apektadong mag-aaral at guro ng Bagyong Basyang sa Iligan City. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. May balik na sa eskwela ang mga apektadong estudyante ug magtutudlo sa 1B Tabla Elementary School sa Barangay Pugaan, Iligan City. Apan dili pa sa ilang kaugalingong eskwelahan tungod kay nakig-uban una sila sa duol nga eskwelahan sa ilang lugar. Personal nga may bisita ang kalihim sa Department of Education, si Secretary Sonny Angara aron susigon ang mga kadaot nga naangkon sa maong eskwelahan. Kauban niya ang Mayor sa syudad ni si Frederick W. Shaw ug ubang pang mga opisyalis sa gobyerno. Sa atong panayam kay Secretary Angara, aduna kunoy ihatag nga psychosocial support alang sa mga apektadong estudyante ug magtutudlo sa eskwelahan. Apil usab niini ang paghatag og ayuda og laing-laing tabang alang sa padayon nga pagtuon sa mga bata og mga materyales alang sa mga magtutudlo aron dili kaayo maapektuhan ang ilang edukasyon. Giusa pag-ayo ang mga kadaot nga hinugdan sa bagyo ug namahagi usab og educational materials. Ug uban pa si Secretary Angara ug ang iyang grupo ngadto sa mga apektadong estudyante ug magtutudlo sa Barangay Pugaan ug sa Barangay Tambakan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin naman pong ihatid sa inyo ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP inaasahang muling magbabawas ng policy rate ngayong darating na Huwebes. Yan ay ayon sa Moody's Analytics. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inaasahang magbabawas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng key policy rate sa Huwebes, Pebrero at 19. Ayon sa Moody's Analytics, ito'y upang suportahan ang kabuang demand at malapit ng paglago ng ekonomiya sa tinatayang potensyal nito. Ayon sa credit rating agency, malamang nabawasan ng BSP ang policy rate ng 25 basis points tungo sa 4.25% ngayong Huwebes bilang tugon sa worse than expected na datos ng gross domestic product sa ika-4 na quarter. Binigyan din ng Moody's Analytics na ang umiiral na low inflation ay nagbibigay ng sapat na puwang para sa monetary easing na hindi nalalagay sa panganib ang price stability. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Moody's positibo ang pagtaya sa economic growth potential ng Pilipinas batay sa kanilang pinakahuling assessment. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa kabuuan. Welcome kay Finance Secretary Frederick Go ang positibong pagsusuri ng Moody's Investor Service sa potensyal na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na inuugnay sa mga reformang structural na ipinatutupad ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ulat na inilabas noong February 12, binigyan din ng Moody's ang matatag na pundasyong macroeconomics ng Pilipinas, maayos na balangkas ng regulasyon at matibay na sistemang pinansyal. Ayon kay Go, pinatutunayan ng pagsusuri ng Moody's na nasang tamang direksyon ang Pilipinas. Anya, patuloy na paiigtingin ng pamahalaan ang disiplina sa pananalapi, bibilisan ang mga strategic investment at isusulong ang mga reforma tungo sa pangmatagalang paglago. Batay sa ulat, suportado ang Baa2 credit rating ng Pilipinas ng malakas na access sa global market, matatag na sistema ng pagbabangko at sapat na reserbang dolyar upang maibsan ang epekto ng pagbago-bago ng bansa kumpara sa mga karatig bansa at kaparehong may credit rating. Tinukoy rin sa ulat na nanatiling nasa tamang landas ang fiscal consolidation ng gobyerno kung saan inaasahang bababa ang fiscal deficit mula 5.6% ng GDP sa 2025 tungo sa 4.3% pagsapit ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, ibinaba ng Department of Trade and Industry o DTI ang investment target nito sa Board of Investments o BOI ngayong 2026 sa 1 trilyong piso dahil sa pagdami ng investments approval sa industriya ng renewable energy. Sa naging panayam ng programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service sa ekonomista na si Michael Ricafort, nasaksihan nito ang pagdami ng investment approvals sa renewable energy sa mga nakalipas na taon dahil sa nakitang
potensyal ng mga European investor sa power sector ng Pilipinas. Gayunpaman, marami aniya sa mga ito ay long-term at malaki ang pamumuhunan kaya kinakailangang ma-deploy muna ang mga ito at masiguro na maitatayo ang mga power plant. Ipinunto rin ng ekonomista na mayroong limitasyon sa pamumuhunan sa industriyang ito at hindi palaging renewable energy lamang ang magdadala ng bilyon-bilyong puhunan. Ang hamon sa kasalukuyan, ayon kay Rica Fort, ay ang pagpapatupad ng mga ito habang naghahanap ng iba pang sektor na pwedeng mapalago na hindi lamang nakadepende sa power sector. Na-approve na po yung mga yon. So, it's a matter of yun, i-roll out na po no ng mga international investors, ng mga foreign investors. Kasi malaking pong kapital yan, sir, eh. And karamihan din diyan financing, no. Kaya yun po yung tutok ngayon na making sure follow up at yung follow through. Importante po yun eh na talagang sige para para ma-deploy ng tuluyan kasi mga long-term investment po yan, sir. Tsaka hindi naman po palagi may mga malalaking investment kung nauna na po yung mga sobrang malalaking amount. So, yun, pag deploy nun, syempre, kailangan i-sustain din yun, no? Kumbaga, parang hindi naman po palagi may ganung kalalaking investments na in the billions of pesos or even dollars, no? Lalo na sa renewable power. So it's also important then, Sir Ray, to also tap the other industries. Napakinggan ang ekonomista na si Michael Ricafort. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Target ni Filipina tennis star Alex Ayala ang isang malaking upset laban sa world number 8 na si Jasmine Paolini ng Italy sa second round ng Women's Tennis Association o WTA 1000 Dubai Tennis Championships ngayong Martes. Mula sa 6-4 at 0-1 o
retired na panalo kontra American Hailey Baptist, umaasa si Iyala na maipagpapatuloy ang kanyang magandang takbo sa Dubai laban sa veteranang si Paulini na kampyon sa French Open doubles noong nakarang taon kasama si Sara Errani. Unang pagtatapat ito ni Iyala at Paulini sa Women's Pro Circuit kung saan underdog ang Filipina habang si Paulini ay dumiretso sa second round matapos makatanggap ng first round bye. Masaya si Iyala sa panibagong pagkakataong makalaban ang isa sa pinakamahuhusay sa tour. Lamang si Paulini sa halos lahat ng aspeto, dala ang 3 singles titles, 10 doubles crowns, malalim na Grand Slam runs at isang Olympic gold medal mula sa kanyang standout 2024 season. Si Iyala na nasa number 40 sa world rankings ay may isang WTA 125 title mula sa Guadalajara at patuloy na umaangat matapos ang kanyang breakout performance sa Miami Open kung saan tinalo niya ang ilang top players kabilang si world number 2 Iga Swiatek. Ang Dubai stint ay ikatlong torneo niya sa Middle East swing matapos umabot sa singles quarterfinals at doubles semifinals sa Abu Dhabi kasama ang Indonesian partner na si Janice Tien. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lilisanin ni Mark Belmonte ang University of the Philippines at lilipat sa Colegio de San Juan de Letran. Ang 6'5" forward na naging bahagi ng UAAP champion squad ng UP ay magre-residency muna ng 1 taon bago maging eligible para maglaro sa NCAA Season 103. Nag-average si Belmonte ng 3.7 points at 2.4 rebounds noong season 88 at umaasang mas mauhubog ang kanyang laro sa Intramuros. Ang 21 anyos na si Belmonte ay ang pinakabagong dating UP player na sasama sa Knights matapos si Denzel Walker. Pagkatapos ng kanyang residency sa Season 102, inaasahang may 2 taon pa siyang eligibility. Galing ang Letran sa finals appearance noong Season 101 kung saan sila tinalo ng karibal na San Beda University sa Best of 3 series. Samantala, may isa pang malaking galaw sa NCAA. Magbabalik NCAA si Nico Muling Tapang matapos magpasya na maglaro para sa De La Salle College of St. Benilde simula Season 103. Kinumpirma ni Blazers head coach Charles Tew ang paglipat na magpapalakas sa backcourt ng Benilde matapos umalis sina Tony Inot at Gab Cometa. 2 season naglaro si Muling Tapang para sa UE Red Warriors sa UAAP, kabilang ang winless run noong Season 88. Ngayon, babalik siya sa pamilyar na teritoryo matapos maging standout ng Mapua sa Juniors Division noong Season 99. Sasama siya sa Benilde squad na nagmula sa Final Four exit noong Season 101 kung saan sila na-eliminate ng San Beda sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na maging maganda ang pagbabalik ni two-time UAAP Most Valuable Player Jos Ibanez bilang spiker ng University of Santo Tomas Golden Spikers matapos silang masweep ng defending 5-time champion National University Bulldogs sa kanilang pagbubukas sa UAAP Season 88. Bagamat matibay ang ipinakita ng UST sa unang 2 set, walang Golden Spiker ang umabot sa double figures. Si Ibanez ay nagtala lamang ng 8 puntos at 15 excellent receptions. Galing sa off-season stint bilang libero ng Alas Pilipinas, sinabi niyang madali ang pagbalik sa kanyang natural na posisyon pero ang tunay na hamon ay ang mentalidad at maturity sa loob ng court.
Ayon kay Ibanez, malaking aral mula sa national team ang pagiging composed, isang aspeto na patuloy pa niyang pinagbubutihan. Bilang isa sa mga senior ng UST, naniniwala siyang kailangan nilang ayusin ang collective mentality, lalo na't madalas silang lamunin ng emosyon sa gitna ng laro. Madalas daw ipaalala ng coaching staff ang pagiging patient, pero hirap pa itong lumabas sa actual na laro. Sa kabila ng opening day loss, nananatiling positibo si Ibanez. Sang-ayon dito si UST head coach OG Mamon na tinawag ang pagkatalo bilang isang eye-opener. Susunod na harapin ng UST ang kapwa Season 87 semi-finalist na Lasal Green Spikers sa Pebrero 22 sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Creamline at Zeus Coffee na ipagpatuloy ang kanilang pag-angat habang magsasagupa sila sa Week 3 ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference preliminaries ngayong Martes sa Phil Oil Playtime Center sa San Juan. Muling nakabawi ang Cool Smashers matapos ang mabigat na talo sa PLDT, bumangon sa 4 na set na panalo kontra Choco Mucho upang buhayin ang kanilang redemption campaign matapos ang isang bihirang season na walang titulo. Ngunit haharap sila sa Zeus Coffee na tila nakabalik na rin sa forma. Matapos ang dalawang magkakasunod na pagkatalo, kabilang ang upset loss sa Galleries Tower, nagrally ang Thunderbells mula 1-2 set deficit upang talunin ang Akari, hudyat ng kanilang pagbabalik kumpiyansa. Sa isang torneyong bukas ang kompetisyon, parehong sabik ang dalawang koponan na makadagdag ng panalo para sa kanilang semi-final bid. Sa papel, lamang ang Creamline, kompleto ang lineup at malalim ang talento. Pinamumunuan ni Gia de Guzman ang opensa, habang sina Bernadette Pons, Gemma Galanza, Tots Carlos, Eliza Valdez at Michelle Gumabaw ang bumubuo sa mabagsik na frontline. Matatag din ang gitna sa pangunguna ni Nina Pangs Panaga, Sheena Turing at Bea de Leon, habang si Jen Nierva ang nagtatag ng depensa. Hindi naman basta-basta ang Zeus Coffee. Kahit nawalan sila ng AZ Minor dahil sa injury, gutom pa rin sila matapos ang runner-up finish sa Reinforced Conference. Pangungunahan nina Riza Nogales at Thea Gagate ang laban sa net, habang si Cloan Mondo Nedo ang magpapagana sa opensa nina Chini Arroyo, Jovelyn Gonzaga, Rene Peñafiel, Kate Santiago, Willeen Estoque at Fiola Ceballos. Samantala, magtatapat ang Choco Mucho at Capital One sa hapon upang maiangat ang kanilang 1-2 record. Game day decision pa rin si Ea Laure matapos lumabas sa nakaraang laro dahil sa groin at abdominal issue. Sa single round-robin format, bawat laro ay kritikal at tanging NX-LED at PLDT ang may tsansang makakuha ng outright semifinal slot. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang inanunsyo ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na hindi sasama si Quentin Meliora Brown sa Window 2 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ayon kay Cone, pinili ni Meliora Brown na huwag lumahok sa mga laban kontra New Zealand sa Pebrero 26 at Australia sa Marso 1 matapos niyang mag-debut para sa Gilas noong Window 1. Isa pang malaking pagkawala ay si Kai Soto. Sinabi ni Cone na kakagaling lang ng 7'3" center mula sa ACL injury na nagpahinga sa kanya ng mahigit 1 taon, kaya't nauunawaan niya ang pag-iingat nito. Parehong nasa top priority list pa rin ng programa ang dalawang manlalaro.
Dagdag pa niya, normal sa national teams ang ganitong sitwasyon dahil walang kapangyarihan ang Gilas na pilitin ang sinumang manlalaro. Dahil dito, isinama si Justin Baltasar sa pool upang punan ang kakulangan sa frontline. Sa pagkawala ni Nina Meliora Brown at Soto, aasa ang Gilas kina Junmar Fajardo at AJ Edu sa gitna, lalo na't retirado na si Japeth Aguilar mula sa national team. Gayunpaman, kumpiyansa si Cone na kaya pa ring makipagsabayan ang Gilas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagsampa ng cyber libel case si Michelle D, ang beauty queen, laban kay Sian Gaza dahil sa umano'y malisyoso at walang katotohanan ng mga post nito sa Facebook tungkol sa kanya at kay Rian Ramos. Ayon sa abogado ni Michelle na si Attorney Maggie Abraham Garduque, dumulog sila sa National Bureau of Investigation o NBI upang imbestigahan ang mga tinawag na fake news at mapanirang alegasyon kabilang ang isyong tumakas umano ng bansa ang aktres na agad nilang pinabulaanan. Iginiit ni Michelle na hindi siya nagtatago o magtatago at may tiwala siya na lalabas ang katotohanan. Emotional man, sinabi ng beauty queen na pinaghirapan niya ang kanyang karera at may hangganan ang opinyon kapag ito'y naging mapanirang o paninirang puri. Nanindigan siyang nasa tama siyang panig ng issue. Matatandang nadawit ang pangalan ni Michelle at Rian matapos silang ireklamo ng kanilang driver na si alias Totoy. Kaugnay ng umano'y pananakit at illegal detention. Kaugnay nito, sinabi ni Gaza sa kanyang Facebook na very good move at strategic ang demanda ni Michelle at inunawa raw niya ang mas malaking larawan sa likod ng hakbang na ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagulat
ang aktor na si Sam Milby sa naging pahayag ng dating nobya na si Catriona Gray, ang Miss Universe 2018, tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa panayam bago ang media conference ng kanyang serye, inamin ni Sam na nasurpresa siya sa revelasyon ni Catriona na sa broadcast journalist na si Karen Davila na hindi pa siya handang magpakasal noon kahit engaged na sila. Gayunman, tumanggi si Sam na magbigay ng detalye at iginiit na nais niyang manatiling pribado ang usapin nilang dalawa. Halos 2 taon na rin mula nang maghiwalay ang dating magkasintahan. Sa ngayon, wala na umanong dinidate si Sam at aminadong mas gusto muna niyang manatili sa bahay at ikangay magtito mode, tulad ng pag-aalaga sa mga pamangkin noong Valentine's Day. Nagbigay din siya tungkol sa kanyang kalusugan. Meron kasi siyang type 1.5 diabetes at nagsimula na siyang gumamit ng insulin para sa mga emergency. Ayon sa aktor, mas maayos na ngayon ang kanyang blood sugar kumpara noong nakarang taon at mas naging aktibo na rin siya sa pag-eehersisyo, bumabalik sa gym 2 hanggang 3 beses kada linggo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, binahagi ng celebrity couple na sina Megan Yang, ang Miss World 2013, at kanyang asawang si Michael Daes ang pagbibinyag ng kanilang anak na si Leon sa Catholic Church na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa Instagram post ni Megan, sinabi niyang espesyal ang okasyon lalo na't lumipad pa ang kanyang kuya para makadalo sa naturang binyag. Ibinahagi rin niya na halos 9 na buwang gulang na si Leon at nagsisimula ng tumayo mag-isa at malapit na rin nilang ipagdiwang ang unang kaarawan nito. 3 months na lang yan kasi. Maraming netizens ang bumati at nagpaabot ng pagbati para kay Leon. Matatandang isinilang si Leon noong Mayo ng nakaraang taon. Noong mga unang linggo ng pagiging ina, inamin ni Megan na masaya ngunit nakakapagod ang kanyang karanasan at labis ang kanyang pasasalamat sa suportang natanggap mula sa pamilya, kaibigan at mga medical staff. Sa isang podcast noon, ibinahagi rin ng mag-asawa ang kanilang pananaw sa pagpapalaki ng anak na walang magulang ang lubusang handa at mahalagang may pundasyon sa pagdidisiplina at pagpapalaki habang hinahayaan ding umusbong ang sariling personalidad ng bata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Siyempre, patuloy ding sumubaybay sa pamamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa ating shortwave radio.
Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.